naman ang lupain ng Maramag, Bukidnon. Sa Mindanao, isa sa mga patunay rito ang dami ng nagtatayugang mga puno ng langka. Ang bunga nito, pinapapak, inuulam at isinasahog sa mga panghimagas. Hulog ng langit para sa mga taga rito. Pero hindi para sa ginang na ito na nag-agaw buhay sa ospital. Pagkaon niya iyang, sakitan siya sa tubo, loy kaayo. Matapos aksidenteng nahulugan o nabagsakan ng langka. Ang bilis kaya ng pangyayari. Diretso yung pagkahulog niya. Kaya nagpanik kami. Blanco gigo nga gatulo akong luwa nga ambot ko kasabot na adlok naman ko nga basi kung si may tabos mong sawa. May mga nagtatayugang puno ng langka ba sa inyong mga probinsya? Sana magsilbing babala ang pangyayaring ito. Ang langka o jackfruit sa Ingles, pinakamalaking prutas sa buong daigdig. Pero ingat lang at baka ka mabagsakan nito. Umaga nitong January 3, naglaba ang mag-inang Lily at Ruth sa poso sa likod ng kanilang bahay. Pabalik lang siya para tingnan yung washing kung na tapos na bang pag-ikot-ikot. Pagpalakan niya, papunta pa lang dun, diretso yung pagkahulog niya. Si Ruth biglang bumulagta 5 metro kasi mula sa poso. Nabagsakan siya sa bandang ulo ng bunga ng langka. Paglingon ko kasi, nakahiga siya pag ganun, tas yung kamay nakaganito straight, then yung mata nakamulat. Singgit man to akong kamanguran nangayog tabang sa ako ah. So nga dito na mo siya gidala sa ospital ng Ritso. Isinakay nila si Ruth sa tricycle ng kapitbahay nilang si Genaro na siya ring may-ari ng lupa na kinatitirikan ng puno ng langka. Dako akong kabalaka gyud para sa iya. First time gyud nga nahitabo nga diri. Gi-oxygen siya Ritso. Sakitan siya sa tubo, loy kaayo. Nasa pool pala ng langka sa batok si Ruth kaya siya nagtamo ng injury sa gulugod o spinal cord. Critical talaga ma'am kasi yung pasyente dumating dito, napituan yung utak niya ma'am. Kailangan na intubate yung patient. Talagang impending respiratory failure. Pero dahil walang espesyalista sa ospital, inirekomendang ilipat siya sa mas malaking ospital sa Cagayan de Oro City na halos 4 na oras ang layo. Maramang kong nasyak, blanco gigo. Ang langka na bumagsak kay Ruth narito pa rin sa pinangyarihan ng aksidente. Itong nakahulog sa ulo ng asawa ko, pero sinunog nila dahil sa paniniwala na sumpa. Ang bunga ng langka, tinatayang nasa 4 na kilo ang bigat na hulog sa sobrang pagkahinog sa punong may taas na 24 feet o katumbas ng gusaling may 2 palapag. Sa kabila lang ang lata, ang durog. Ang sa kabila is matigas. Yung nakatama sa kanya, yung matigas. Dito po siya natumba at nandito po yung aritis niya. Bakit kayo? Katulon mo ko ni Agi atong ng lugar dia. Wa man di ako natagakan. Kapag ang isang object ay nakabitin sa mas mataas na lugar, ito ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon nito ng mataas na final velocity. At kung ito ay mahulog, ito ay maaaring magkaroon ng higit na mas malakas na impact. Si Genaro, na may-ari ng lupang kinatirikan ng puno, balak na raw talagang ipaputol ang mga sanga ng puno ng langka. Lalo't delikado ito kung may bagyo o malakas na hangin. Wala may bakante ang kuan kanang musaka kay napoy trabaho. Natatakot ngayon si Genaro na siya ang masisisi sa nangyari. Nabalaka ko sa akong kaugalingon unsa nagsaon man lagi nga wala magkoy financial nga Kung mapapatunayan na merong kapabayaan sa kanyang part, maaari siyang pagbayarin ng danyos dahil meron tayong konsepto na tinatawag na quasi-delict sa Article 2176 ng Civil Code. Pero ang pamilya ni Ruth, wala raw balak magsampa ng reklamo laban kay Genaro. Hindi naman talaga namin sila masisisa, ma'am, dahil hindi naman nila kagustuhan kung anong nangyari sa kina eh. Aksidente talaga lahat. Ako nagpasalamat sa go sa tungdan nga wala sila'y kahibao sa ilang kaugalingon parte sa ako. Sa kahilingan ng pamilya at para hindi na rin maulit ang aksidente, ito lang Biyernes, ang puno ng langka pinutol na ng mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Maramag sa Bukidnon. Yung ideal na spacing sa pagtatanim ng mga kahoy, at least 10 meters yung distansya.
Samantala, matapos ang halos 4 na oras na biyahe mula Bukidnon, nadala na rin sa wakas si Ruth sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro. Dumating siya almost more than 24 hours from the injury. So this kind of injury kasi dapat madalian yung diagnosis. Now, ang pasyente ay stable medically, but yung neurologic niya is 0. So meaning paralyzed. Base sa kanyang CT scan, may na-dislocate na buto sa kanyang gulugod. Ito yung bali niya plus dislocation. This is the normal CT scan. Malaki yung space ng spinal cord. Sa patient, ipit siya. Si Ruth, kasalukuyang hindi nakakapagsalita at hindi rin maigalaw ang kanyang katawan. Masakit lang doon, aking ina, nahihirapan doon kasi yun ang sumasakit sa isip ko. Masakit talaga. Lalo na sinasabi sa mga doktor doon na mag-pray na lang talaga. Yung procedure is posterior decompression spinal stabilization. Our goal is to stabilize the spine. The chance na makalakad siya is slim. Ang gagastusin daw sa kanyang operasyon, posibleng umabot sa ₱250,000. 10,000 pesos para po sa family. Pwede po kaming tumulong sa kanila po para mabawasan yung bill nila. Nining ko sana na may tumulong sa amin, panggastos ron. Pagpakain lang sa amin kulang pa. Walang-wala talaga kami, ma'am. Sa gusto nga mo tabang ako naghahangyo pod sa inyuhang kaluoy unta makahatag mo sa gamay lang nga mga pagtabang. Miss ko na talaga siya. Minsan nag-hallucination na lang talaga ako na pagmulat ko okay lang. Kung pwede lang mabalik yung oras, ma'am. Bakit kasi sa ina ko pa, sa lahat-lahat naman ang ina ko pa. Saan kayo humugot ng lakas ko ngayon? Sa ibabaw. Siyaragi akong gisaligan. Huwag ko ilaing kasumbungan. Ang ako lang mga maulian akong asawa niya mo balik mi sa neutral na mga panginamay. Bahalag pobre kami, ma'am. Basta kay himsog kami, mga pamilya. Sa dami ng gamit ng bunga ng langka, itinuturing itong miracle crop. Ipinapanalangin din ngayon ng pamilya ni Ruth na sana sa kanila magkaroon ng milagro. Ang pangalan ng mga pagkaing ito, tunog SPG o nangangailangan ng strong parental guidance. Medyo bastos kasi ang tunog, pero para naman sa mga nakatikim na, hayop daw sa sarap. Hindi raw para sa mga masiselan ang paboritong ulam at pulutan ng mga tiga-Bukawi sa Bulacan. Gawa kasi ito sa parte ng baboy na madalas iniitsapuera o itinatapon lang. Ang pangalan, medyo nakaka-eskandalo. Ang sinuso ng baboy. Ito ang sinuso o mammary gland ng baboy na paborito nilang iprito na parang liempo. Daddy talaga siya. Yak! Nakakadiri pero sarap. Dito sa food stall ni na Eddie, 6 hanggang 10 kilo ng sinuson ang iniluluto at ibinibenta nila kada araw. Dahil pahirapang makahanap ng supply nito sa palengke, hinahango pa niya ito sa supplier niya sa Pampanga. Ito po yung mga nipples niya. Labasan po talaga ng gatas. Para lumambot, pinapakuluan muna nila ito sa isang malaking kawa. Pasabay ng liempo. Para mas lalo sumarap, lalagay ko na po yung asin, pampalasa po. Isinasalang nila ito sa isang pugon na ang konsepto mula pa nung dekada 80.
Ang improvement na ginawa namin, yung feed tank ng fuel. Lahat ng ginamit naming materyales, puro stainless. Ang gamit nilang panggatong, ipa o yung pinagbalatan ng palay. Ngayon po, malambot na po siya. Natutusok na po eh. Okay na po, hanguin ko na po para maprito ko na po. Ang pinalambot na sinuso, sunod na i-deep fry sa pinagprituhan ng chicharon. Golden brown na po, tsaka po pag tinusok ko po siya, malambot na po talaga. Perfect daw itong i-partner sa kanilang homemade na sausawang suka. Ang presyo ng putahing ito, 850 pesos kada kilo. Para siyang atay na magaspang, malambot ang loob. Dibdiban man ngayon ang labanan ng mga nagbebenta ng piniritong sinuso ng baboy sa kanilang bayan, kumpiyansa naman si Eddie na angat ang kanilang luto. Na recipe pa raw ng kanyang tiyo Francisco. Dati kasi magta-tricycle ako. Ngayon, yung misis ko, beautician. Nung mapangasawa ko siya, naisip na magtayo ng liempuhan. Yung mga sinuso, tinatapon lang yan. Naisipan ko, magluto. Talaga perito lang yan eh. Bakit? Nagusto ng mga tao. Pero taong 2014, ang misis ni Francisco na si Mameng namatay dahil sa sakit sa atay. Yung tindera ko, siya nagtuloy ng pagluluto. Hindi kami magkasundo. Pinatigil ko na yung pagluluto. 10 taon ko na siya ini-encourage na ibalik itong hanap buhay na to. Hindi ko siya mapilit na ibalik. Hindi na kaya ng katawan ko. Yung puhunan, nawala. Kaya si Eddie nag-ipon ng puhunan. At nitong nakaraang taon, muling binuksan ang Aling Mameng's Original Liempo at inihain din ang orihinal na piniritong sinuso ng baboy ng kanyang tiyo Francisco. Pinut up namin para ituloy namin yung legacy. Nitong nakaraang taon lang din, ang piniritong sinuso ng baboy idineklara bilang isa sa mga natatanging heritage food ng probinsya ng Bulacan, habang si Lolo Francisco kinilala bilang tagapagsulong ng kalutong Bulakenyo. It should be recognized by yung contribution niya sa kasaysayan at sa mayamang kultura ng Bulacan. Ngayong malamig ang panahon, isa sa pampainit ng katawan ang paghigop ng mainit at malasang sabaw. At tsak, mapapawi raw ang pagod sa dinarayong goto ng San Juan sa Batangas. Dahil sa dami ng sahog, ika nga nila, mamumuwalan o mapupuno ang iyong bibig. Meron kasi itong laman, taba, balat, pati na ari ng baka? Ito ang gotong bulalo na ari ng baka na 2 dekada na raw specialty ni Oliver. Ang Goto Maynila ay may lako silang lugaw. Ito naman Gotong Batangas, puro laman ng baka. Ang mga ipinangsahog ni Oliver sa kanyang goto, siya raw mismo ang namimili sa kalapit na bayan ng Padre Garcia na binansagang cattle trading capital ng Pilipinas. Madaling araw pa lang, abala na sa kusina ni na Oliver. Ayos na ayos yan. Wala yung dulas, wala yung amoy. Ang batinbol niya hindi nababa ng 6 na kilo. Pag puro batinbol lang ang ating ilalagay, hindi itong lalasa yan. Minsan nilalahokan din natin ng mga ribs at saka balat, saka laman loob. Itong sinala natin at suwete, lalagyan natin ng asin para kumulay at pampalis ng anggop. Si Oliver, pinapatungan din ng kahoy ang takip ng kaldero. Mas mabilis lumambot ang karne pagka ganito may dagan. Humigit kumulang sa 4 na oras ang proseso ng pagpapalambot. Ang gamit naman niyang gatong, kakawate o madre de cacao. Dahil yung aroma ng kahoy ay nakakapagpasarap din sa isang niluluto, lalo na sa goto.
Pwede na itong ating sabaw. Kada serving ng gotong bulalo na ari ng baka mula 168 hanggang 224 pesos depende sa laki. Masarap sa bunganga. Panalo. Tayong mga Pilipino, as mula sa panahon na bago dumating ang mga Espanyol, ay tinitiyak nila na wala silang nasasayang sa mga kinukuha nila bilang pantawid gutom. Bago magbukas ng sariling kainan, sumakit daw muna ang mga buto-buto ni Oliver sa dami ng trabahong kanyang pinasok. Pag panahon ng kontraksyon, talagang asbok ang likod mo sa paghahalo ng sementaw. Hindi pwedeng magpahina-hina ka, hindi ka kikita. Ito naman tiyuhin ko, may katayan sa Padre Garcia. Sabi niya sa akin, para mapundo ka na sa isang trabaho, ikaw ay mag-atinda na lang ng guto. Hindi niya inakala na dahil sa kanyang goto, siya'y aasenso. Napatapos ko yung 3 kong anak at nakapagpundar din po ako ng aking maliit na bahay. Ang tanong naman ni Pasita sa mga parokyano sa kanyang kainan sa Pateros, how do you like your eggs? At isa lang daw kanilang isinasagot. Adobong itlogan. Ang kanya kasing specialty, hindi lang gawa sa itlog ng itik, pati na sa matres nito. Ito ang adobong matres at itlog na itik o kung kanilang tawagin, adobong itlogan. Ang mga itlog ng itik na inaadobo ni Pasita, yun pang mga premature o nakukuha pa sa matres ng itik. Ito yung matres, then ito yung mga pondo niyang itlog. Pero dahil hindi lahat ng itik may itlogan, mabusising kinakapa ang kakataying itik ng supplier ni Pasita na si Elmer. Yung makakapa mo kasi na matigas yung pinaka-puwitan niya. Understood na yun na may itlog siya sa loob. Si Pasita, dating tindera ng karne. Talagang hindi sapat yung kinikita ko. Lalo na pag magtutuition, bayaran ng bills. Hanggang nagtayo nga siya ng kainan, kasabay ng pagbenta ni Pasita ng adobong itlogan, ang pangingitlog din daw ng swerte. Nakabili ko ng 3 sasakyan, motor, at saka nakabili rin ako ng mga lote. Para matanggal ang lansa, nilalamas nila ito sa suka at asin. At saka ito pinakuluan. Lalagay na natin tong mga matris ng itik. Yung bawang ang sikreto para mawala ang lansa. ₱90 kada serving. Parang badon-badon. Manamis-namis na may spice. Parang penoy lang. Malambot. Yung mga laman loob o yung internal organ ay mataas po talaga sa cholesterol. Dapat pong kinoconsume natin in moderation. Sa tawag at pangalan ng luto at ulam, marami na ang naiintriga. At kapag nasampulan, sigurado raw, mapapahayop ka sa sarap! Panalo. May lalaki sa Zamboanga del Sur na sobra ang pagkabalbon, pati ang kanyang mukha nababalot na ng balahibo. May binata sa San Pablo, Zamboanga del Sur na kapag nagpapagupit, inaabot ng siyam-siyam. Hindi lang kasi buhok nito sa ulo ang ginugupitan. Tinitrim din ng barbero ang napakakakapal at napakahaba nitong buhok na bumabalot sa kanyang mukha. Nung bata pa siya, ako na ang naggupit. Dahil sa kanyang pambihirang itsura, ang binata takaw atensyon. Amang lantaw niya, ma'am, kanang moral siya kanang pangalaan o tawag ka ng mga hayop nga balhibuon. Sinasabihan ako ng unggoy, matching. Bakit nga ba ang kanyang buhok tila hindi maubos-ubos? Grade 9 na ngayon si James
dahil sa pambihirang kapal at haba ng kanyang buhok sa mukha at katawan. Ang kanyang kalaban, init ng panahon. Ang madalas kong ginagawa ay maghubad ng t-shirt kasi naiinitan ako. Kaya 4 na beses sa isang araw daw siya kung maligo. Sa haba ng kanyang buhok, lalo na sa kanyang mukha na malimit umabot ng hanggang 1 inch o 1 pulgada, si James madalas daw mangate at mairita. Yung ganito, papagupitan na to kasi mataas na. Sinasabay ko rin tong bigote ko para maging malinis. Ito kilay, hindi ko siya sinasabay. Pagpagupit, pangit at tignan. Pero kung minsan, pakiramdam ni James, nag-aaksaya lang siya ng pera. Mabilis lang siya tutubo. 3 araw, tutubo na rin. Sanggol pa lang daw si James, pambihira na ang haba at kapal ng kanyang buhok. Paglabas sa akin yun, narinig ko lang, wow, ang ganda ng pilik mata at saka yung kilay yun. Mabalbon talaga siya, lahat ng katawan. Nakita ko sa pati mukha niya. Sa kabila nito, pakiramdam nila, si James may dalang swerte. Nalo ko dati, noong 2022, 10,005 pesos ang taya. Last naman yung 10 pesos, tapos 4,000. Magsabi sa akin, swerte ka niyang anak mo, itago mo yan, baka nakawin. Hindi naman pwede yan itago yung anak ko, kahit ganito yung anak ko. Kailangan ilabas talaga. Gayunman, ang iniisip daw ni Julia kung bakit ganito kabalbo ng kanyang anak dahil sa kanyang pinaglihian. Hindi pa ako buntis, hindi talaga ako nagkakain ng balut. Mabuhok din siya, ayaw ko talaga sa kanya. Pero pag naglihi ko, madami na ako nakain. Pero sa paglipas ng mga taon, Binubuli nila ako. Ang madalas ko pong naririnig sa ibang tao, yung sinasabihan ako ng unggoy, matching, sakit sa pakiramdam. Nagkaroon kasi ng gulo sa school. Sinuntok daw yun siya, dahil sinuntok din niya. Hindi ka makatapos sa pag-aral kung ganyan ka. Pagbayaan mo na. Yung salita yun, pagkatapos wala na. Yung sabi ko. Parilan mo talaga. Pag nasasaktan si James, masaktan ako. Lalo. Ganun talaga. sa kabila ng mga sugat na iniwan ng masasakit na salita, pinupunan naman daw ito ng pagmamahal ni Julia. Katuwang ang kinakasama niyang si Jerry. Gumikan mo po sa kadugayon na marana po akong anak. Kaya akong igso, mga anak po, marana po siyang murag ko na po siya, ilan na po siya mga igsoon. Ako talaga bilang nanay, mahal ka talaga ang anak ko. Takot lang ako pag mabala ako, pag isa lang siya. Empleyado si Julia sa kanilang barangay hall. Si Jerry naman, barangay tanod. Siya ako may tighaton na niya sa eskwelahan. Muna nga, taghapon, buntag, haton, hapon, kuha. 3 taon pa lang daw si James nung naghiwalay ang kanyang nanay at tatay. Wala po akong natatandaan kasi 3 years old ako. Nandito na kami. Nandun kasi siya sa Cotabato. Hindi na kami nagkikita ng personal. Noon naman, papadala talaga ng pera ng tatay ni James. Kaya minsan nagatawag yan siya, James talaga yung hinahanap. Na ako'y nakitaan mga idol, mga usa ka bata nga ang iyang balibo sa iyang naong piting bagaa. Gusto ko sana matanggal tong balibo ko. Pakiramdam ko, madumi kasi yung mukha ko. Minsan mahiya daw siya sa kalaro niya. Siyempre siguro iba siya eh. Di talaga namin napatingin talaga sa doktor si James kasi kapos sa pera eh. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan sa pambihirang paghaba at pagkapal ng buhok niya sa kanyang mukha't katawan? Susunod! Sinasabihan ako ng unggoy, matching. Ipinakonsulta ng aming team si James sa dermatologist. Si James has what we call... Dinala siya ng aming team sa isang barbero para ma-makeover. Pagwapo pa talaga yung anak ko. Nitong Sabado, ipinakonsulta ng aming team si James sa dermatologist. Wala ba kay mga komplikasyon nga imuhang na matud-an? Si James, posible raw na may kondisyong napakapambihira ang tinatawag na hypertrichosis o werewolf syndrome.
Si James has what we call congenital generalized hypertrichosis. Congenital kasi it was present at birth. Generalized kasi sa buong katawan nakikita. Hindi siya because of the lihi. It's more of genetic mutation. It's more of the medications that the mother has been exposed to nung nagbubuntis siya. So first, tatanggalin natin yung buhok, isi-shave natin. What I'm going to do with James is to use a 1064 long pulse Nd:YAG laser. It's one of the treatment that has a very good result for permanent laser hair removal. Relax lang tayo. Ibababa na namin yung bed, ha? Sa mga ganitong kaso, mainam daw kung sumailalim si James sa electrolysis at laser surgery. Probably, let's say, around 10 sessions. Or it would be better if we will assess after several sessions kung ilan yung i-undergo niya na treatment. Pwedeng ma-decrease yung hair growth nila by 40 to 80%. But you cannot really say because it's genetics eh. Dahil schedule na rin niya ang gupit, Ang drop fade rin, ubos na ba ang fade rin? dinala siya ng aming team sa isang barbero para ma-makeover. Iya kayo eh. Nagulat nga, uy, maputi pala, gwapo pa talaga yung anak ko. Ang ating mga buhay, pare-parehong may mga kulang at sobra. Mabuti na lang at may mga taong pilit pinupunan ang mga puwang at lubos na tinatanggap kung sino at ano tayo. Nakababahala ang pagdami ng mga nabubuntis na mga bata. Solong anak si baby. Taya. Oh, bismillah. Taya. Magkapasar. Kaya muling nabuhay ang kanilang tahanan sa pagdating ng pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. Dato. Pero hindi ito kapatid ni baby, kundi sarili niyang anak. Si baby, 11 anyos na ngayon. Pero nabuntis siya nung siya'y 10 taong gulang pa lang. Ngayong mainit ang usapin tungkol sa pagpapaigting ng sex education sa bansa at ang pabata ng pabatang mga kaso ng mga nabubuntis, pakinggan natin ang kwento ni baby. Nitong Biyernes, bumiyahe ako pa Mindanao para makapanayam ang isa na marahil sa pinakabata, kung hindi man pinakabatang ina ngayon sa Pilipinas. Matagal na itong ikinababahala ng marami, ng mga kinauukulan at higit lalo na syempre ng mga magulang, ang dumaraming bilang ng mga batang ina. Kumusta ka na? Okay lang po. Ilang taon ka ba nung nanganak ka? 10 patas ng 11. Ngayon 11 ka na. Po, 11 po ako ng anak. Ano naiisip mo pag naisip mo yung ganong reality mo? Naiiyak po. Bakit? Wala lang, parang hindi ko matanggap na meron na po akong baby. Ano ba yung
ikinaiiyak mo ng husto about your situation? Yung mga magulang ko po na minamahal ako pero na ganito po yung sitwasyon. May nangyari pong hindi maganda sa pamilya ko. Anong naiisip mo sa sarili mo, sa future mo, yung mga gagawin mo pa sa buhay? Naisip ko po yung pag-aaral ko, tsaka yung pagtutulong ko po sa magulang ko. Bakit mahirap ba, baby? Opo. Anong mahirap? Yung may anak po, yung batang ino. Kapag mayroon po siyang dumi, doon po ako nahihirapan. Pero tinutulungan po ako ng nanay ko para matuto. Si Baby, nakatira sa bahaging ito ng Mindanao. Anak siya ng dating OFW sa Saudi Arabia na si Amira at ng magsasakang si Caleb. Dahil unika iha, pangarap ni Baby na magkaroon ng kapatid. Kasi meron din po magtanggol daw sa akin kung may kasama ako sa school. Hindi po natuloy yung hinihingi namin sa Allah. Mabait at masunuring bata raw si Baby. Matalino rin sa klase. Gusto ko rin makapagtapos sa pag-aaral para maging English teacher. Sa murang edad, marunong nang humawak ng pera. Nag-iipon sa kanyang alkansya. Binibigyan ako ng tatay ko, ang nanay ko, para sa mga school project ko. Pero Abril nitong nakaraang taon, nakatakda palang magbago ang lahat. Paano mo nalaman na buntis ka? Hindi ko po kasi alam na buntis ako kasi mataba po kasi ako. Akala ko sa paglaki ng tiyan ko yung bilbil lang. Tapos? Tinatalian ko pa po yung tiyan ko para lumiit. Binibentahan mo? Nagbabalibol pa ako, naghahabulan. Kasi wala din naman po akong alam na meron po akong minaldala. Kailan mo nalaman? 8 months na siguro yung pagbubuntis ko. Konti na lang manganganak ka na, hindi mo pa alam na buntis ka pala, Hindi ganon? pa po. O paano mo nalaman? Pumunta po doon yung tita ko. Sabi niya, bakit daw lumalaki yung tiyan ko? Nakikita ko po na parang iba yung hugis ng katawan niya. Tinatanong ko po siya kung ano nangyari sa kanya pero hindi po siya nagsasalita. Nilot po niya ako, sabi niya, buntis daw ako at doon ko po nalaman na meron po akong dinadala. Tapos po yun, umiyak na hindi makapagsalita. Basta yung iyak ba na magkahalong takot. Hindi mo naramdaman, Baby, na may gumagalaw sa tiyan mo? Nararamdaman ko din po na meron pong gumagalaw sa tiyan ko. Tapos, ano nangyari? Sinabi po na siya mga magulang ko. Anong reaksyon mo nung unang sinabi sa'yo ni Baby na buntis siya? Hindi ko sukat akalain na may ganun pala po mangyari sa kanya. Naghalong sakit at saka yung galit. Nung nakita niyo siya, ano hong sabi niyo sa kanya? Niyakap ko lang po siya. Sinabi ko lang po sa kanya na bakit mo hindi sinabi sa akin agad ito para yung pagbubuntis mo maalagaan natin ng maayos. Sabi ko po, natatakot po kasi ako. Hindi ko din po kasi alam yung ganong klaseng paggagawa. Kasi bata pa po kasi ako. Pinadala po ako sa hospital para mapag-check up. Na-shock din ako. Ito lang yung ulo niya. Ito yung gender ni Baby, lalaki. Marami tayong mga complications. Pwedeng mamatay yung mama or yung bata. Pwede siya magkaroon ng preterm labor. And then, pre-eclampsia. Ibig sabihin, tumataas ang blood pressure ng mother. Pero sino ang ama ng nasa sinapupunan ni Baby? Walang iba kundi ang 17 anyos na si Abdul na pinsang buo ni Baby. Ulila sa ina at may bago ng pamilya ang ama ni Abdul. Kaya lumaki siya sa poder ng kanyang lola Irma. Mapila po ni pangin, ka sugo na malitaw ka, masukwa na, masalar, sa kanina pagawawan sa paggangko. Sumasama sila sa mama niya, sa bahay ng lola ko.
At nung minsang naiwan sa bahay ng kanilang lola, dun na raw nangyari ang hindi dapat mangyari. Pumayag ka ba na makipagtalik sa kanya o punersa ka? Hindi po ako pumayag, pero sabi niya maglalaro lang daw kami. Tapos? Yun na po. Kasi hindi ko din po alam na gano'n na yung nangyayari sa amin. Hindi nyo napag-usapan na paano kung mabuntis ako? Wala po. Kasi bata pa po kasi yung isip ko noon. Hanggang sa nabalitaan na lang ni Abdul na ang inakala niyang laro lang, nagbunga. Tumawag sila sa akin. Nabuntis ko daw si baby. At tulala ako. Hindi ako makapaniwala na nangyari pala yun. Sakit sa damdamin. Kasi bata pa kami. Nalipungat ako, so kagunaso na kinag ko, inidaan sa kanin, narani makabalo, mamu. Dati ko na paano nanto ka natikang, ari sa kanid daw kanabuna. Sa ilalim ng Republic Act 11648 ay itinaas na ang age of sexual consent from 12 years old to 16 years old. Ibig pong sabihin, ang sino man na may carnal knowledge o sexual activity with any person under 16 years old ay maaaring managot sa kasong statutory rape with exceptions. Tandaan po natin na sa kasong statutory rape ay immaterial o walang bisa ang pagbibigay ng consent o pahintulot ng biktima sa kadahilan ng mura pa ang kanilang kaisipan upang magbigay ng isang intelihenteng consent. Hihingi lang ako ng aking patawad. Minalam na ganito pala yung kalabasan. Sana hindi ko na lang ginawa. Akala siguro nila, ma'am, hindi nila alam na ganito yung resulta. Bibigyan na natin itong problema sa mga matatanda para sila na mag-solve ng problema na ito. Ang pagdadalang tao ni Baby, isinangguni ng kanyang pamilya sa isang ustads, religious leader ng kanilang komunidad, maalam sa Quran, ang banal na kasulatan ng Islam. Kaya nitong Nobyembre, ilang linggo bago ang kabuwanan ni Baby, sina Baby at Abdul sumailalim sa wedding ritual na kung tawagin, kawing. Tubay siya sa agama Islam, ma'am, na tubay kinakuha na agama Islam sa pundo isa lagun na ukya makagkaruma, kaginayalo panggawadan na makajinasilan, ma'am, sa hindi pa makasal. Tubay kinaayon siya sa kanong mga lukas na ibaligtas silang suwatan yan sa makajina. Ito yung nagagamit din na rason, I think, kung bakit maraming mga bata yung ipinapakasal sila na wala pa sila sa consenting age. Dapat age 18 na pataas. Dapat yun din yung susunding konteksto ng pagpapatupad ng Sharia law. Hanggang nitong Disyembre, si Baby nag-labor na. Nung nanganak ka, cesarean, tama ba? Opo. Bakit daw cesarean? Natatakot po kasi yung mga magulang ko na pairehin po ako. Ligtas naman niyang naisilang ang kanyang sanggol, si Baby Datu. Hindi ka na nagbabantay kay Baby? Hindi po. Si ang nagbabantay? Opo. Masakit din po yung pagsisip-sip po ng gatas. Kasi po kapag hindi po nakakalabas yung gatas ko, parang nilalagnat po ako. Sina Baby at Abdul tumira sa iisang bubong para tutukan ang pag-aalaga sa kanilang anak. Tumigil sa pag-aaral si Abdul na masukang construction worker. Kailan ba ang next na trabaho mo? I-update lang ako ng boss ko. Si Baby naman, tokang mag-alaga sa kanilang anak, katuwang ang kanyang nanay Amira. Ang damit na ipinasuot kay Baby Datu, mga pinaglumaan niya mismong baro at lampin. Nangin. Pinapabantayan ko na po kay para magligpit ng mga gamit sa labas. Alisan, papalitan ko na po yung diaper niya. Kaya mo? Baka. Datu. Kaya mo o tatawagin mo si Mama? Meron po kasi siyang ginagawa. Pwede po tita ko na lang. Wipes.
Pero pangitin. Tung masan ko dakam. Kailangan nating i-check yung kanilang mga mood kasi hindi nila alam kung paano i-express yung kanilang mga thoughts at saka yung kanilang mga emotions. Big help po sa kanila yung mga nagiging batang ina na magkaroon ng suporta ng family. Baby, sa eskwela nyo ba hindi tinuro sa inyo yung mga sex education? Yung science po ba? Oo, science. Paano nagkakaroon ng baby ang mga tao? Walang tinuro sa inyo? Wala pa po, hindi pa namin yung napag-aralan. Ayon sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, dumarami ngayon ang mga batang ina sa Pilipinas mula edad 15 pababa. Mula 2,411 lang taong 2019, nitong nakaraang taon, umakyat ito sa mahigit 3,000 na kababahala. Ayon sa Commission on Population and Development, nagdeklara pa nga ang National Economic Development Authority noon pang 2019 na ang bagay na ito isa ng national at social emergency. Walang access ang mga kabataan natin sa services for their reproductive health. Hindi sila naturuan kung ano ba ang sexual abuse. Meron tayong tinatawag na targeted awareness campaign, lalo na sa mga areas na mataas yung kanilang teenage pregnancy. Importante rin na ito ay pag-usapan na sa loob ng tahanan at hindi na siya ituring bilang isang taboo subject. Bigyan ng atensyon ang karapatan ng mga bata. Yung panawagan natin na palakasin lalo ang batas, dapat nabibigyan ng panahon para mag-aral, hindi para mag-asawa o manganak. Ang nakikitang solusyon ni Senator Risa Ontiveros ang panukalang Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy, pero tahasan itong inaalmahan ng ilang mambabatas. Ito ay radikal, ito ay inappropriate at damaging to children. Importante yung konsultasyon Siyempre kung may nakasaad dyan na hindi akma sa konteksto at kultura ng Pilipinas, siyempre hindi yan gagamitin. Anong balak mo at saka nung tatay ng baby mo? Kapag okay na po ako, babalik po ako sa pag-aaral at saka magtatapos. Kapag magsi-senior high na po ako, tapos papaaralin naman namin yung anak namin. Kaya para paghandaan ang kanyang pagbabalik eskwela, dalawa na ngayon ang alkansyang pinupuno ni baby. For school. Ito po ay para sa panggatas ni baby. Samantala, para masigurong malusog si baby at ang kanyang anak, sinamahan sila ng aming team na magpa-check up. Sa physical examination, normal findings naman ako sa kanya. Para naman kay baby, meron tayong kinoconsider na para siyang umbilical hernia. Kailangan natin siyang ma-refer sa espesyalista. Dahil hindi pa muna pumapasok ng eskwela si baby, itong Miyerkules, ang kanyang mga kaklasit guro, binisita siya sa kanilang bahay. Good afternoon. Kumusta ka na? Okay lang. Kumusta? Okay lang. Saan ang baby mo? Sa loob po. Miss ka na namin for almost 2 months. Miss ko din po kayo. Oo. Huwag mong pabayaan yung pag-aaral kahit na nagkaroon ka na ng anak. So patuloy pa rin ang laban. Kagaya ng sinabi ko sa nanay mo na tanggapin ang nangyari sa iyo. Binibigyan ko ikaw ng module para patuloy ang iyong pag-aaral. Pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Kahit mahirap na may anak ako, gagawin ko na makapagtapos. Na rin po ang lahat. Kabawi lang sa kanila. Mahal na mahal ko po kayo.
Anong mga panghihinayang, yung mga hindi mo na pwedeng gawin? Yung paglalaro, yung pagtatakbo, at saka yung pagchichismisan. Yun ba yung mga gustong-gusto mo sanang gawin? Yung nakikipagkwentuhan? Opo. Pag tinatanong yung sarili mo, paano nga ba? Hindi na magsasaya ulit. Pag nakita mo yung baby mo, ano nararamdaman mo? Medyo nalulungkot. Pero sabi ng nanay ko na wag na daw ako malulungkot. Kasi kapatid ko na daw yan. Parang kapatid, yung turing. Opo. Masasabi ko lang po na yung mga ganito pang kabataan sa akin na wag akong gayahin. O basta ano man mangyari ha. Tama yun, mag-aral ka. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Para sa sarili mo, tsaka para rin sa anak mo. Opo. Nangyari na to, di ba? Dapat buo pa rin yung sarili mo. Basta, hindi pa tapos ang kwento mo, ha? Dapat buuin mo yung kwento mo, buuin mo yung pagkatao mo, ha? Opo. Issue pa ba hanggang ngayon na ang usapin tungkol sa sex iniiwasang pag-usapan ng marami? Gayong ang realidad, dumarami ng husto ang bilang ng mga bata na nabubuntis. Ang tamang kaalaman, kasangkapan para maprotektahan ang katawan, maplano ang kinabukasan dahil ang buhay hindi laro-laro lang. Ang bonding ng mag-inang ito talagang kakaiba. Ang anak kasi, madalas ba namang ipinaprank ang kanyang mommy na patok naman sa kanilang mga kabagang. Kilalanin natin ang kinaaaliwan ngayong The Aguinaldos. Uy, huwag ka naman ano dyan. Si Charmaine kasi. Halos humiwalay raw ang kaluluwa ng nanay na ito nung sa kalagitnaan ng pag-vlog ng kanyang anak. Sinaktan di mano ito ng kanyang imaginary friend. Charmaine na, tama na Charmaine. Tama din ako. Sira ulo ka. Ano, na-exorcist ka? Matamis daw ang ampalaya sa Tagaytay. Saan ka nakakita ang palaya matamis? mo. Sa video namang ito, halos hindi maipinta ang kanyang mukha nung ipamukbang sa kanya ang ampalaya na di umano hindi raw mapakla. Ang ganda mo. Kung makikita mo lang yung nakikita ko, kamukha mo si Mama Mary. Pinagtripan din siya nung nagpaayos siya ng kilay. Ba't ang tapang? Mas nabuo nga yung look mo, May. Hindi ko lang nabot yung 5 years po yan na ganito. 5 years ng ganito? Di mo pa alam? Halika dito, sama mo muna. Pero ang pinakamalala sa lahat, nung pinaniwala siya ng kanyang anak na na-KMJS siya. Ito nga, si Jessica Soho! Mala Diyos, ang ganda. Pinagkaguluhan. Kapuso mo. Ayan yung pinagtatatag sa akin. Diyos a girl. Sasabihin ko sa kanila na Jessica Soho ako. Pero lahat ng ito, It's a prank! ito kasi ang kalimitang kulitan ng mag-inang Leonida at Lester. Aksidente ka? Hindi ah. Na kinaaliwan at pinusuan ng libo-libo nilang followers. Wala! Sabi na na! Sila ang nakaka-good vibes na The Aguinaldos. Nabubula na to. Jessica Soho! Pero what if ang prank ni Lester sa kanyang nanay ganda na ma-KMJS, totohanin na natin. Dahil espesyal ka, lumipad ang napaka-busy si Miss Jessica Soho. Nandiyan nga siya. Nitong Huwebes, bumiyahe ang aming team pa Antipolo sa Rizal para makapanayam sila. Morning po. Ay, bakit may camera? Gusto daw nila makipag-collab sa atin. Pero si Nanay Leonida, wala pang kaalam-alam na nasa KMJS na siya. Game na. Ha? Game na. Ano to, laro? Game? Game na? Anong laro? Ha? Ang alam lang niya, i-interviewin siya kunwari ng vlogger para gawan siya ng content.
paano nagsimula yung The Aguinaldos? Hindi ko nga alam eh. Si Bonso ang may alam. Matunugan kaya ni Ganda ang niluluto naming sorpresa? Si Lester, bunsong anak ni Leonida na dating factory worker. Dahil sa pagsisikap ng kanyang mister na si Ruel na isa namang construction worker na pagtapos nila ng kolehiyo ang 3 nilang mga anak. Bago naging full-time vlogger, si Lester dati palang arkitekto. 5 years po ako naging employed. Fast forward, nagkaroon ng pandemic. Nawalan po ako ng trabaho. Nagkakaroon ng job offer. Sinabi ko sa kanya na nag-apply ako, ang sweldo ko ganito. Baka ako pa ang hingian ng pamasahe nito. Doon ko na-realize na parang ayoko na talagang bumalik doon sa pagiging employee. Kaya taong 2022, sineryoso na raw ni Lester ang pangarap na maging vlogger. Matapos makagawa ng ilang vlogs, si Lester may napansin. Kapag ako lang ang views 100, kapag kasama si mama nagiging 200. Mas madaming comment, mas madaming engagement. Kaya naisipan niya na raw laging bigyan ng exposure sa kanyang mga vlog ang kanyang nanay Leonida. Hello, maganda. Ang unang entry ng bagong bihis na vlog ni Lester, prank video. Pinagdiskitahan niya ang kanyang nanay Leonida at tatay Ruel. Dahil ang tatay ko po ay dati pong drug lord. Bakit ayoko nga ganyan? Ang nanay ko po ay naging pusher. Yun po yung unang nag-viral. Doon talaga nasabi ko, hala, posible palang mag-million views ako. Pumunta siya sa akin na, Bunso, nakita daw ako nila Ate Noemi. Sabi niya, ba't gano'n ang vlog niyo? May addict, yung may drug. Sus Mariose po, hindi ko nga alam kung ano itsura ng drug. Nasaan naman ito? Kaya si Lester, itinuloy-tuloy pa ang pang-good time sa kanyang ina na funny-funny walain. Bagay naman masakit lang. Tanga, hindi na kita anak, buwisit. Ang ginawa ko lang noon, pasundot-sundot lang na hindi masyadong ma-fail niya na vlog ako ng vlog. Ma-shoutout mo daw to, mga taga-Japan. Shout out sa mga Lagman family, Bus Era, me, Pork, ano mga apelyido to? Magkakapatid dyan sila, yung tatlo. Tuwan-tuwa din yung mga tao doon. Samantala, si Nanay Leonida, aminadong hindi raw teki. Kaya madalas siyang nabibiktima ng mga prank ni Lester. Naku, wala sa ano ko yan. Tanga-tanga nga ako sa cellphone. Siya lang ang nakakaalam. Eh ako naman, pinapatulang ko naman. Wow! Ang ganda. Para siyang manika. Madalas nabubuisit ako kasi binibigla ako. Nakakapagmura nga ako nang di ko sinasadya. Expression. Oo. Hindi naman po siya ganong klase ng ina. Oh, hindi. Tapos may nag-message sa akin kagabi. Nag-send ng warrant. Ano? May nag-report daw sa'yo. Eh, pag ako'y niloloko mo, tsaka lang kita na kakayawang mo ako'y paprank. Pero si Lester, bumabawi naman daw. Siyempre, hindi ka naman pwedeng laging nantitrip. Nag-iisip din ako ng mga pwedeng ibang gawin, yung matatouch naman siya. Tingin ka dun sa gilid mo. Ay, sementeryo. Hindi ko alam na dito pupunta. Sinurprise ko siya, Mother's Day. Dinala ko siya dun sa puntod ng pinakamamahal niyang kapatid. Nabigla ako, siyempre. Touching ako. Hanggang sa hindi na malaya ng mag-ina, dumadami na pala ang kanilang mga taga-subaybay na kung kanilang tawagin, mga kabagang. Eh, may time si Mama, nag-video ako, puro gamos. Hindi ko nga alam ang kabagang. Hindi, sabi mo pang sanggano? Yung mga gang. Di ba? Parang mga sanggano. Oo. Si Lester, tinawag na rin ang kanyang ina bilang si Ganda. Diyan sa labasan, kahit saan ako pupunta, hindi na yung Marilyoni, hindi. Hoy, Ganda! Dahil sa pagtangkilik sa kanilang vlogs, nang dumarami nilang mga kabagang, kalaunan, na-monetize nila ito. Hello, mga kabagang! Big deal sa akin. Kasi mukhang pera ang nanay ko. Ang una nilang kita, 10,000 pesos. Kinontent ko din yung pagbibigay. Natutuwa yung mga tao pag, ay, mukhang pera to, tantawa. Hanggang sa naimbitahan na rin daw silang makipag-collab ng ibang content creators, pati mag-guest sa mga TV show. Mga kabagang, nandito na kami sa Family Feud. At ngayon, dahil sa kanilang vlogs, Parang nakatira ako sa ang ganda. maipapagawa na nila ang kanilang dream house. Alam mo yung ngayon parang manifestation, nag-video ako, tas parang tinanong ko lang siya, anong dream house mo? Laki ng mga bintana, yan ang gusto ko po. Hanggang sa simulan na nga nila ang kanilang home renovation. London, long dito. Ipon-ipon talaga.
bago matapos ang kanilang bahay sa susunod na buwan, the Aguinaldos may pasilip na sa kanilang renovated house. Wait lang. Po kayo, mga mahal kong panauhin. Yung kwarto nila ganda, may sariling banyo. Kasi dati talaga may arinola po. Ito yung bahay ito yung magiging kondo ng kanyang mga pusa. Mga pusa. Ito. Di pa lang tapos. Simula na po ng Sunday viewing habit ng pamilya. Pero kung may wish pa raw si Nanay Leonida, yun ay ang ma-KMJS siya. Luzon, Visayas, in Mindanao. Yes, nyo na yan! Avid fan daw kasi siya ng ating programa. Uy, salamat Nanay Leonida. Natuwa ako kay Ma'am Jessica. Mahaba ang buhok, maamo ang Yung mana kay MJS ka. Ang saya niya talaga to the point na pinagkalat sa mga kapitbahay. Yung pala, gawa-gawa lang niya. Hindi makita. Pero paano kaya kapag kanyang nalaman na matutupad na ang kanyang hiling? KMJS talaga to, hindi po kami lang. Ha? Kay Jessica Soho? True? Totoo? Hindi na to prank? Invitation nila. Kasi di ba may Halloween special ang kay MJS? January pa lang. In advance nga nila. Aba, ay proud na proud kasi bago ka makapasok kay Ma'am Jessica, ang daming himala. Pero hindi pa rito nagtatapos ang aming sorpresa. Dahil nalaman namin na ipagdidiwang ni Nanay Leonida ang kanyang 68th birthday nitong Huwebes, Wish ko lang. may bisitang gustong bumati sa kanya. Dahil special ka, lumipad ang napaka-busy si Miss Jessica Soho. Nandiyan nga siya. Ayan si Ma'am Jessica Soho. Ayan nga si Ma'am Jessica. Yan nga si Ma'am Jessica. Si Ma'am Jessica yan. It's a prank! Sabi ko na nga eh. Hanggang sa dulo, si Lester, pinagtripan pa rin ang kanyang ina kasi ang dumating, look-alike ko lang pala. Jessica, nagpagdala po ng mensahe sa iyo. Binabati ko po ang pinakamagandang dilag ng The Aguinaldo, si Mami Leonida. Happy birthday po sa inyo. God bless you po. Si Ma'am Jessica tunay na to, binati na ako. Masaya po ako at nakarating ako sa edad kong ito na walang anumang sakit, malakas, pati pamilya ko. Lagi kong pasasalamat kay Lord na binigyan ako ng nanay na katulad mo, na bukod sa napakaganda, napaka-perfect, marami kang napapasaya. Proud ako sa'yo. Sa panahong marami na ang umaalma sa mga prank video, 5 years po yun. sila, pinanatili nila itong wholesome. Mala Diyos, ang ganda. Pinagkaguluhan. Good vibes lang. Wow, ang ganda. Ang handog nila sa kanilang viewers na Aguinaldo. IKMJS na yan! Ngayong gabi, malalaman na po natin ang resulta ng cross-DNA testing sa pagitan ng dalawang ina na posibleng nagkapalitan ng naiuwing mga sanggol matapos manganak. Ang batang si Camille, hindi niya tunay na pangalan, lumaki sa syudad sa disenteng pamumuhay. What do you want? Habang ang batang si Hazel, hindi niya rin tunay na pangalan, lumaki sa bundok. Mahirap lang ang kanilang pamilya, nagtatanim ng mais. Paborito ko, mais, mute. Ang dalawang bata na magkaiba ang mundong kinamulatan, walang kamalay-malay na posible pala silang nagkapalit ang buhay at pamilya. Sa ospital kung saan pareho silang ipinanganak, hinihinalang nagkaroon ng isa pang kaso ng baby switching. Kuya nagkuhan sa iya, nagpadapo sa iya niya. Yung anak manggaling na. Sorry, mahal na mahal kita. Yun yung tandaan mo. Kahit na alam kong hindi na ako nagmamayari ng puso mo. Taong 2020, nung nanganak si Margie sa isang ospital sa Davao Oriental, nung may napansin silang kakaiba sa lampin na suot ng iba
binalik sa kanilang sanggol. Yung franela na prepare namin is color blue. Pero yung suot ng baby na binibigay sa akin, luma na franela na color pink at parang pinaglumaan na ng ilang bata. Pagkakita ko, sabi ko, baby tag, ano to? Teka, bakit mauton? Yung apelyido kasi namin Lape, ang nakalagay mauton. May nurse na dumaan, sinabi ko lang na, "Ma, bakit iba tong suit ng anak ko at bakit iba yung tag?" Liningon lang ako na parang walang narinig. Tapos umalis. Sa kabila nito, inuwi nila ang sanggol na 4 na taong gulang na ngayon, si Camille. Nagkaroon ako ng direksyon nang dahil sa kanya. Solo parent din po ako. So when I was pregnant, I was fully abandoned. Physical appearance, hindi naman talaga siya resemblance sa amin. Siya maputi. Look at our skin. Morena. Siya singkit. Kami naman mga fierce look. Siya kulot. Tapos kami mga straight. Kahit kampante ako na apo ko yun, sa puso ko may hinahanap talaga ako. Hanggang kinutuban na sila na baka nga nagkaroon ng baby switching. Kaya nakipag-ugnayan si Margie sa Davao Oriental Provincial Medical Center kung saan siya nanganak. Sumailalim silang mag-ina sa DNA test noon lamang nakaraang taon. Na nag-negative kami sa DNA. Therefore, I am not a biological mother of my daughter. Umiyak ako ng yung walang boses sa tulang luha eh. Biglang gumuho yung mundo eh. Hanggang natuntun na nga ang posibleng nakapalitan ni Margie ng naiuwing sanggol, si Esmeralda. Nabuang sa mo, nga ako maning anak ko niya, ari-ari lang din yung adiriya nga. Dili ko makakaw gumikanan mga istorya nga sayo pa diriya, sulungan naman tali ring ana. Urag feel good na ako na, dili, nga sa murag ka, ano ko ba, murag na masyak gani ko. Hello? Kamukhang kamukha. Morena, medyo chubby, matangkad, tapos kakulay, kabuhok din. Ang kinikilalang anak ni Esmeralda, itago naman natin sa pangalang Hazel. Paborito. Sino? Papa. Papa lang? Mama. Din laki ang mata, din ako murag singkit akong mata. Dili pud mi ka parehag buhok kay baga kog buhok na siya nipis magbuhok. Kita na ako sa mga anak kay nakita yun ako. Ako yun ang bata. Na kay na magud sa ako way nagkuan ato. Ikaw na. Pero sina Esmeralda, medyo hesitant sila to have the DNA test done because they believe that their daughter B is sa kanila talaga yun. That's why hindi sila magpa-DNA test. Hanggang sa nakita na ni Esmeralda ang litrato ng posibleng tunay niyang anak. Di nga mao ni tan-awa ni siya, ti kuan ning ani, urag kapareha gyud ninyo ni siya sa iyang imong anak. Nakurat ko gitanaw ako siya. Kaya pumayag na rin siya na sumailalim din sila ni Hazel sa maternal DNA test para malaman kung sila ba'y magkadugo. Masakitan pun ko kumuwala sa ako siya. Parang gagid na ako siya. Ang sumunod na proseso, ang dalawang ina at ang dalawang bata na sina Camille at Hazel sumailalim sa isa pang DNA testing na kung tawagin cross-matching para malaman kung sino sa mga bata ang para sa mga ina. Handa naman ako sa dalawang probability. Positive man kung negative. Andang kung udawat anang kuan sa sode. At nito lang Biyernes ng umaga, lumabas na ang resulta. Dok, pakibasa na po. Ang resulta ng DNA cross-matching. Hold your breath. I lumipad ako ng Davao City para makapanayam ang dalawang pamilya habang ang mga bata naglalaro sa isang playroom. Una po sa lahat, daghang salamat sa inyo na ibinahagi nyo yung inyong mga kwento sa aming pong programa. Gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta ka ba, Margie at si Nanay Gina? Excited na may halong kaba kasi hindi natin may pagkakaila, baka may third person pang involved, baka mag-negative na naman. Parang may pangamba din ako na ganun eh. Nanay Gina, kayo po. Kamusta ko na nakarating ko tayo sa puntong ito? Kampante na po ako, parang apo ko siya talaga. Yung nasa kanila. Pero ang nasa inyo po si paano ho yun? Apo nyo rin si ba yun? So parang dalawa ho yung apo nyo, nanay.
Ikaw, Margie, nagtatalo pa ba yung loob mo? Hindi eh. Mas in-embrace ko yung parang yung panganay kong anak, kambalaga eh. Kasi kapag iniisip ko, nagtatalo pa yung loob ko. Mas lalo ako masistress. Pero hindi naman nabawasan yung pagmamahal nyo kay Hindi po. Mas lalo namin siya minahal kasi hindi nila alam yung nangyari sa kanila. Ano ba yung nararamdaman nyo, Nay? Siya nakapansin na iba yung lampi. Pansin ko po na, yung lampi namin, puti siya pero may blue sa gilid. Sabi ko, baka nagkapalit ng bata. Bakit mautol? Ito yung mga mahiwagang lampin na napagpalit. Ito sa inyo to? Yes po. Ito yung lampin na ginamit kay Tama ba, Esmeralda? Yes po. Hindi mo ba napansin yon nung binigay yung baby mo na bakit iba yung lampin? Wala lang po ko nagkuan ana ma'am kay taas magud akong dugo ato. Dili nagbago yung pagtingin mo kay kahit yung posibleng anak mo nasa kanila? Kuanan ko sakitan po ko sa akong hunahuna. Anong pakiramdam nun? Kuanan ko makulbaan ko. Sila, hindi nila kadugo yung anak nila. Baka napalitan, napagpalit yung mga anak nyo. Kuan ko murag na siya ko ning anak sa akong kasing-kasing na hilak ko sa akong buot na ko nga ning anak man akong anak nga tuwa kay Margie niya ang anak niya naada sa kuha. Murag dahil pa sa akong hunahuna hilak ko dili na ko makakaon halos adlaw gabi di mo makakaon baka hunahuna man akong anak tuwa sa iya. Bugat kayo. Tinatanong nyo ba yun sa sarili nyo, Margie, Nanay Gina, Esmeralda? Bakit naman sa amin pa natapat tong ganitong problema? Nagtanong din ako eh. Iniiyak ako. Parang active kasi ako sa church. Tapos church worker. So, umabot sa punto na sabi ko sa Panginoon na, Lord, nagtatampo ako sa iyo. Bakit hinayaan mo mag-suffer ako ng ganito? Pinaglilingkuran naman kita eh. Umabot ako sa pagko-question eh. Hindi ko naman directly na sinisisi yung sarili ko kasi kampante din ako na anak ko yun eh. Parang dumating din sa punto na sabi ko, dalawa na nga lang kaming magkasabay. Ayon sa record, nagkapalit pa. Habang buhay po, dadalhin namin tong sakit na to. Kung ikumpara mo doon sa krimen na pagpatay, para siyang chinap-chap tapos inilagay doon sa nagkaibang lugar. Kahit ganun kahirap, unti-unti kong kinuha yung mga kapiraso hanggang nabuo ko. May nagbago ba dun sa mga bata mula nung nagka-idea sila na baka hindi nyo sila anak? Kami lang dalawa, nagpakandong siya, tapos sabay iyak na, Ma, I understand what's happening. I understand that I have another mom, that is Esmeralda, sabi niya, and Papa Luloy. But please, huwag mo ko isauli, kasi you're my mama forever eh. Yun yung parang sabi ko, paano ko isasauli yung batang ganito na kinausap ako sa ganitong murang edad, tapos umiyak siya ng wala talagang boses eh. Sabi niya, kapag umaga ba, may gatas ba doon? Pag tanghali may gatas, pag gabi may gatas. Sabi ko, yung gatas na bibili naman eh. Pero yung ibang yung ibang nakasanayan niya, ang hirap kasi i-provide doon eh. Dahil may muang na ang dalawang bata, kapag napatunayan ang kanilang suspecha, ang dalawang ina nagkaroon ng kasunduan na kung tawagin co-parenting. Kuan lang magsuporta na lang mi ngadto nga lang mi madto ko maripod siya. Isang araw nga bago lumabas ang resulta ng DNA test, si Margie at ang kanyang nanay Gina kasama si Camille, binisita sina Esmeralda at Hazel sa bundok. Are you not scared? Oh, that's my girl. Kapalangga. Lagi. Grabe, hug her, hug. Bless mo si mama. Nalipay ko nga ning abot siya diri sa ko nga permiro siyang pagsaka diri sa amo ang bukid. Sa feel na ko nga ako siya ang anak. Magbigla akong sarili ba? Nagtanong na ako kanina sa iya. Magan po sa loob. Kay marag kana siya, marag dugok yun siya. Hello. Parang mahirap tindihin ng bata. Pel ko siya. Mahal na mahal ko siya. Si Camille, tila magaan din ang loob sa iba pang mga anak ni Leonardo at Esmeralda. Hi, Kuya. Anaong niyaw mauna ko, mara magod sila. Muna akong na kung sa akong dughan, murag ning kon ba, pitik,
laktod sa pagstorya na murag mangod na ako gid siya. At nung kinailangan ng umuwi sina Margie, si Hazel na nasa poder ni na Esmeralda, nag-alboroto. Sama ka? Baka umiyak pa. Yun po yung sinasabi ng puso ko. Anak ko siya. Kahit na iba yung parenting style, anak ko siya, alam ko yan. Unsa? Lord! Ay! Sa puso ko, sabi ko, tapos na ang paghahanap ko. Pero dahil hindi pa sapat ang kani-kanilang mga kutob, kailangan talagang malaman ang resulta ng DNA cross-matching test. Una munang ipinaalam ang resulta ng maternity test sa pagitan ni Esmeralda at ng kinilala niyang anak na si Hazel. Doc, pakibasa na po yung resulta ng DNA results natin. Ang probability of maternity ni Esmeralda at ang hawak nitong bata is 0%. But pasabot ani, di ni mo anak ang bata karon nga naa sa imuhang. Anong masasabi mo doon, Esmeralda at Leandro? Parang masakit man sa akin, ma'am. Ganun naman ang katotohanan. Masya ko ma'am nga ning anak man galing. Nga akong anak. Sa akong gihawidan nga anak dili ako adi ay. Sakit sa akong buot. Ang kailangan namang makumpirma ngayon, baby switching nga ba ang nangyari? Nagkapalitan nga ba sila Margie at Esmeralda ng kani-kanilang mga anak? Sa puntuhong ito, kailangan natin ng paggabay ng mga eksperto. So nandito po sa aking tabi si Dr. Evangeline Castro, isa ho siyang psychologist. At sa akin po namang kanan ay si Attorney Iris. Bibigyan niya rin ho tayo ng payo kung sa ganitong sitwasyon ba, ano ang nararapat para sa magkabilang mga pamilya. Next results, Doc. Ang resulta ng DNA cross-matching test ni Esmeralda at sa kinihilang anak nito ay it's a 99.99%. So ang but pasabot ni ini Esmeralda nga ang anak karon nga niya kay Margie mo na siyang imong tinudnahan. Akong anak ma'am tuwa kang Marjorie. Okay lang gihapon dawaton lang nako ma'am bisag wala ko nagbuhi sa iya, wala ndako sa kuha siya nagatiman. Masaya ako kasi nahanap ko yung totoong magulang ng bata na nasa sa akin. Tama rin kaya ang naramdamang lukso ng dugo ni Margie na ang anak niya, si Hazel. Andito na tayo ngayon sa third revelation. Ang resulta sa DNA cross-matching test ni Margie at sa iyang gituuhan nga anak niya, .9%. Anong reaction niyo ulit? Thankful naman ako na sila yung kinalaghan ng anak ko. So, bibisiyain ko kula. Salamat kay kamo ang gidakan sa akong anak. Minahal, inaruga or inalagaan, kinalinga. Kasi yun yung mahirap hanapin sa ibang magulang eh. Maaaring may pera pero walang pagmamahal. Pero sa inyo po, mahal na mahal niyo po yung anak ko eh. Kaya sobrang thank you kasi dahil sa inyo nagkaroon siya ng buong pamilya na nagkaroon siya ng siya tatay figure na dili na ako kaya ihatag. Hindi ko kayang ibigay yun eh kasi alam mo naman na solo parent ako. Sorry kung yung anak niyo na nasa sa akin. Walang ama. One thing is for sure, 100% mahal na mahal siya ng mga tao na kapaligid sa kanya at pinapalagi namin siya ng maayos at may takot sa Diyos. Ako to aman sa bukid. Unya sila nasa siyudad. So nagkalaylay ang kanang panginabuhian. Nagkalaylay ang panginabuhian sa tao.
So, ang bata usahay nakaingon, dili ang ngayon na siya dito kay lahi magud sa pikas kay diri sa kuha. Kay ako bisan to pobre mang yun na magud sa nagpahis man lagod ko. Mais-mais ra akong panginabuhian. Pero at least sa mga bata maningkamot yun ko na para na ko matagaan og pagtagad. Dako bang pasalamat na ikaw nagatiman sa akong anak din ang anak nimo na diri sa kuha. Kaya ang gyapon namo kay akong mga anak nag-eskwela man so din si ako gyapon na ipasabay-sabay sa eskwela. Si Nanay Gina, anong gusto niyo hong sabihin? Nagpasalamat pud ko kay kanang bisan og naglisod ko og pangita sa bata. Pero ako lagi siya nakitaan. Tapos na ang paghahanap ko. Masaya ako kasi nabuo ko na ang apo ko. Nabuo ko ang pagkatao niya. Buo na siya. Si Nanay Gina ho ang nagsimula ng lahat ng ito eh. Siya kasi ang nagduda, kaya rin ho na i-correct kung ano po yung mali. So isipin nyo na lang, parang nagkaroon kayo ng tigda-dalawang anak. Nagkaroon kami ng biglaang kambal. Oo. Ano pa ho maipapayo nyo sa magkabilang pamilya po sa ganitong sitwasyon? We have to understand and consider the welfare of the two children. Dili siya pwede i-shortcut. Proseso gid ni to have to extend your patience. Kaysa unya, kay dako gyud na kayo ang mahitabong change. For as long as you can provide the emotional need sa mga bata, then they will grow up like normal children. Si Attorney Iris magbibigay sa atin ng payo pagdating dun sa legalidad ba at mga implikasyon. May co-parenting scheme po sila. Nire-recognize ho ba yun ng batas? Ang ating consideration is best interest of the child. And the best interest of the child is not would serve her now, but what would also serve her in the future. The best remedy that I could recommend ang pagbalik ng mga bata sa kanya-kanyang biological parent. It should reflect what is the truth. Kung ano ho yung biological? Yes po. Himuog internal na agreement. Pero dili yun din nyo siya ma-formalize into a legal written document because it is contrary to law. Ang co-parenting, it could only be a transitional remedy while the children are adjusting. Dili siya pwede maging permanente. Nakasanayan na ng mga bata yung kanilang present na name. They could correct with correction of entries sa kanilang birth record as to the first name, but as to the family name, they could retain yung sa biological parent na. Paano po namin pagbabayarin sa mali yung hospital? The hospital could also be made liable for what happened. They could be made administratively liable. You could file your complaint. You could report to the DOH for the revocation or suspension of their license. They can also be made civilly liable for damages because of the actual damage and the moral damages that you suffered. For the medical personnel nga nag-attend sa inyuha, pwede po ninyo sila ma-make liable administratively. You could lodge a complaint with the PRC for their licenses to be suspended or revoked. Ang ospital kung saan nangyari ang baby switching hindi na nagpaunlak ng panibagong panayam. Pero nung nakaraang linggo, ipinahayag ng ospital na bukas naman sila sa anuman ang kahantungan ng kasong ito. Should it be proven na may baby switching talaga? Number 1 is possibly suspension. Number 2 is removal from work. Kami, from the part of the hospital, will continue to improve our services. And if proven na mayroong baby switching, I will make sure na hindi ito mangyayari ulit. Gusto ko talagang magsampa ng civil case. Babayaran nila lahat ng damages na naidulot nila sa bata at sa bawat pamilya. Gusto mo nung pag sila kay ano man kuan din paglabas na ko sa ospital ng ano man nga bata nga kambyo-kambyo na unta nga mauban unta na akong tinuod nga anak. Sasayangan ako ng panahon nga kuan nga anak man. Ang mangyayari, ngayong kailangan ng kausapin ng mga bata. So una na to i-introduce ang mga bata sa matag sa nila ka tinuod nga ginikanan. So natay step na himuon. Ato nang i-create na environment nga magkaroon sa comfortable sila sa ilang tinuod na mama. Can we talk? Listen to Mama first. I have something to tell you. I have a friend. Okay? Where? You will say hello. What's her name? Later, they will introduce their name. Oh, we're scared. Oh, why you're scared? They are good. Nothing on it. Do you know her? She's Mama's friend.
Bless, grab their hand. Bless, bless, bless. Hug, hug, hug. Okay. Ah, natin chocolate na mga auto chocolate. Tatag mo, okay? Ay, kabarabang. Sakay ka sa boat? Sakaw. Sakay. Nagpaila sa imo at ito ka. Nagpaila sa imo. Ano man? Hi. Mama ko. Karna. Kailan ka na? Unya, dali sa kang. Dali sa istorya sa kang. Mamaulaw ka. Imong nose og nose nako, pareho dili. Pareho. Imong baba og baba nako, pareho dili. Pareho. Imong mata og mata nako, pareho dili. Pareho. Oh, asa ka naliwat? Same Perfect. Love mo, sister? Ah. Love kita. Thank you. Bye-bye. Maraming comment na ano pang purpose ng pagpapadiin hindi mo pala kukunin yung anak mo. Hindi lang po ako biktima. Biktima din ang kabilang panig. Kaya kung nagdidesisyon man kami, desisyon din ng both parents. Dalawang pamilya yung mag-provide ng needs. Walang aabundonahin. In-embrace namin yung extended family kasi yun yung nakakabuti. Tunay ngang ang pamilya, hindi lang nasa dugo, kundi higit lalo na nasa pagmamahal. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.